Inamin ni Catherine Bernardo ang malalaking pagbabago sa pakikipagtulungan kay James Reid. Maligayang pagbabalik, bituin ng Pulse EA, Pamilya Pilipinas, ang iyong pangunahing mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa libangan sa bansa. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang like button, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kapag ang dalawa sa pinakamalaking bituin sa entertainment sa Pilipinas ay nagsama sa unang pagkakataon? Matapos ang mga taon ng pagkakakilala sa iba't ibang iconic love team, sa wakas ay magsasama na sina Catherine Bernardo at James Reid sa inaabangang serye ng Netflix na Someone, Someday. Ngunit ayon mismo kay Catherine, ang kanilang paglalakbay ay hindi kasing dali ng inaasahan ng maraming tagahanga. Sa katunayan, inamin ng kapamilya superstar na ito ang naging isa sa pinakamalaking pagbabago sa kanyang karera. Ano ang nagpahirap sa pakikipagtulungan kay James Reid? Bakit mas matagal kaysa dati bago naging komportable si Catherine sa set? At paano nakatulong ang kanilang natural na personalidad sa paglikha ng chemistry na nasasabik ng makita ng mga manonood? Susuriin muna natin ang buong kwento. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong update sa entertainment sa Pilipinas. Nagsalita si Catherine tungkol sa kanyang pinakamalaking kaalaman pagsasaayos. Sa eksklusibong kaganapan ng Netflix para sa Someone, Someday na ginanap noong Hulyo 21, 2026, tapat na ibinahagi ni Catherine Bernardo na ang pagbabalik sa telebisyon ay hindi kasing dali ng pagharap sa kamera. Inamin niya na sa lahat ng kanyang mga proyekto, ang seryeng ito ay nangailangan ng isa sa pinakamahabang panahon ng pagsasaayos na naranasan niya. Karaniwan, sinasabi ni Catherine na kailangan lang niya ng ilang araw ng taping bago siya makaramdam ng pagiging komportable sa set. Iba talaga ang pagkakataong ito. Ayon kay Catherine, maraming salik ang nag-ambag sa hamon. Una, ilang taon na ang nakalipas mula noong huli siyang serye sa telebisyon. Ang kanyang nakaraang teleserye, Dalawa Good Dalawa Be True, ay ipinalabas noong 2022 kasama ang kanyang dating on-screen at totoong partner na si Daniel Padilla. Ang pagbabalik sa mahirap na iskediul ng isang pang-araw-araw na serye ay natural na nangailangan ng isa pang pagsasaayos. Ipinaliwanag ni Catherine na ang telebisyon ay isang ganap na kakaibang kapaligiran kumpara sa paggawa ng mga pelikula. Hindi tulad ng mga pelikulang karaniwang may mas maikling iskediul ng paggawa ng pelikula. Ang mga drama sa telebisyon ay nangangailangan ng mga aktor na gumugol ng mahabang oras ng magkasama habang patuloy na binubuo ang kanilang mga karakter sa maraming episode. Lahat ng nakapaligid kay Catherine ay bago. Isa pang dahilan sa likod ng pag-adjust ni Catherine ay ang ganap na bagong kapaligiran sa pagtatrabaho. Ang proyektong ito ang kanyang pinakaunang kolaborasyon kay James Reid. Ito rin ang kanyang unang pagkakataon na malapit siyang makatrabaho si Maja Salvador sa isang malaking proyekto sa pag-arte. Bukod pa riyan, ipinakilala siya sa isang bagong grupo ng mga direktor at muling nakipagtulungan sa Dreamscape Entertainment pagkatapos ng 16 na mahabang taon. Ang huling pagkakataon na nakatrabaho ni Catherine ang Dreamscape ay noong iconic na teleserye na Maraklara noong 2010. Nangangahulugan ito na babalik siya sa production company na tumulong sa paglulunsad ng kanyang karera pagkatapos ng mahigit isang dekada. Natural, parang hindi pamilyar muli ang lahat. Ibinahagi ni Catherine na dahil sa napakaraming bagong karanasan na nangyayari ng sabay-sabay, mas matagal bago niya tunay na maunawaan ang kanyang karakter at ang mga taong makakatrabaho niya araw-araw. Nagulat ang mga tagahanga sa pagtambal ni Catherine at James. Isa sa mga pinakamalaking sorpresa na nakapalibot sa Someone, Someday ay ang pagtatambal ni Catherine Bernardo at James Reid. Sa loob ng maraming taon, ang parehong aktor ay malapit na naugnay sa mga maalamat na love team. Gumugol si Catherine ng 12 taon bilang Daniel Padilla magkapareha sa pelikula, habang sila rin ay magkasama sa totoong buhay sa loob ng 11 taon. Samantala, sumikat si James Reid sa pamamagitan ng kanyang matagumpay na pakikipagsosyo kay Nadine Lustre, sa pelikula man o sa labas ng pelikula. Dahil sa kanilang mahabang kasaysayan sa iba't ibang mga kapareha, maraming tagahanga ang naging mausisa kung paano bubuo ng kimika sina Catherine at James. Unang impresyon ni Catherine kay James. Sa panayam, isiniwalat ni Catherine ang isang bagay na hindi alam ng maraming tagahanga.
Bago sila opisyal na nagsimulang magtrabaho ng magkasama, mayroon na siyang inaasahan kay James Reid. Akala niya ay mahiyain ito. At ayon kay Catherine, tama siya. Si James pala ay eksakto sa kanyang inaakala. Tahimik, mahinahon, at natural na mahiyain. Ang nakakatawa. Inamin ni Catherine na pareho lang siya. Dalawang mahiyaing tao na sinusubukang maging matalik na magkaibigan. Ibinahagi ni Catherine na ang pagiging mahiyain mismo ay lumilikha ng isang hindi inaasahang hamon, karaniwan, kapag nagsimula siyang magtrabaho sa isang proyekto, natural na may isang taong pumipigil sa kanya at nagsisimula ng mga pag-uusap. Wala sa kanila ang gustong gumawa ng unang hakbang. Pabirong sabi ni Catherine na alala kong iniisip kung sino nga ba talaga ang magsisimulang mag-usap dahil pareho silang tahimik ni James. Sa kabalintunaan, ang kanilang mga karakter sa serye ay matalik na magkaibigan noong bata pa sila. Nangangahulugan ito na kailangan nilang gumanap ng isang malapit na relasyon kahit nakilala pa rin nila ang isa't isa sa likod ng mga eksena. Mabuti na lang at nakatulong ang kanilang mga co-stars na maibsan ang awkwardness. Unti-unti, naging mas komportable sina Catherine at James sa isa't isa. Tumanggi silang ipilit ang kanilang chemistry. Isa sa mga pinakakawili-wiling revelasyon ni Catherine ay ang hindi nila kailanman sinubukang pekiin ang kanilang pagkakaibigan. Sa halip na pilitin ang kanilang sarili na agad na umakto na parang panghabang buhay na magkaibigan, hinayaan nilang natural na umunlad ang kanilang relasyon. Naniniwala si Catherine na madaling makikilala ng mga manonood kung kailan artipisyal ang pakiramdam ng chemistry. Sa halip na magpanggap na sobrang malapit sa kamera, nag-focus sila sa pagiging Billy at Jordan tuwing nagsisimulang umikot ang mga kamera. Sa sandaling tinawag ng direktor ang i-aksyon, tuluyan na nilang pinasok ang kanilang mga karakter. Pagkatapos ng eksena, bumalik na lang sila sa pagiging Kath at James. Ayon kay Catherine, gumana ang pamamaraang ito dahil ang telebisyon ay nagbibigay sa mga aktor ng sapat na oras upang unti-unting bumuo ng tiwala habang nag-film sa loob ng ilang buwan. Si James ay isang misteryo para kay Catherine. Isa pang nakakagulat na pag-amin ang dumating ng aminin ni Catherine na halos hindi niya kilala si James bago tinanggap ang proyekto. Wala silang magkaparehong kaibigan. Hindi pa sila nagkasama noon. Wala silang mga nakaraang kolaborasyon. Dahil dito, nanatiling isang ganap na misteryo si James para sa kanya. Gayunpaman, bawat araw ng taping ay nagbigay daan kay Catherine na matuto ng bago tungkol sa kanya. Naging mausisa siya kung paano naghahanda si James para sa mga eksenang puno ng emosyon. Inobserbahan niya kung paano pinoproseso ni James ang kanyang mga emosyon bago mag-film. Pinanood niya kung paano niya nilapitan ang kanyang karakter. Ang mga obserbasyong ito kalaunan ay nakatulong kay Catherine na maunawaan si James bilang isang aktor at si Jordan bilang isang karakter. Sinabi pa niya na marahil ay isang kalamangan ang hindi masyadong kilala si James ng maaga. Kung walang paunang ideya, natural niyang matutuklasan kung sino talaga siya habang gumagawa. Ang paggawa kasama si Maja Salvador ay nangangailangan din ng pagsasaayos. Bagamat kilala na ni Catherine si Maja Salvador sa loob ng maraming taon, inamin niya na ang pagtatrabaho ng propesyonal ay isang ganap na kakaibang karanasan. Ipinaliwanag niya na ang mga pagkakaibigan sa labas ng set ay hindi otomatikong isinasalin sa agarang ginhawa habang nag-film. Kailangan pa ring maunawaan ng mga aktor ang mga estilo ng pagtatrabaho, proseso ng pag-arte, at mga gawi sa komunikasyon ng bawat isa. Ganito rin ang nangyari kay Dimple Romana. Sa buong cast, si Dimple lang talaga ang aktres na nakatrabaho ni Catherine noon. Maaaring matandaan ng mga tagahanga na sina Catherine at Dimple ang gumanap bilang mag-ina sa Mara Clara noong 2010. Ang lahat ng iba pa sa Someday ay kumakatawan sa isang ganap na bagong kolaborasyon. Isang karaniwang layunin ang nagbuklod sa buong cast. Sa kabila ng lahat ng mga pagsasaayos, binigyang diin ni Catherine ang isang bagay na nagtutulak sa lahat na sumulong. Ibinahagi niya na ang bawat miyembro ng cast ay tunay na nagnanais na magtagumpay ang proyekto. Lahat ay dumating sa trabaho ng handang-handa. Lahat ay nanatiling masigasig sa pagsasalaysay ng kwento. Ayon kay Catherine, ang ibinahaging dedikasyon na ito ang naging pinakamatibay na pundasyon ng buong produksyon. Kahit na marami sa kanila ay mga unang beses na nagtulungan, lahat sila ay nagbahagi ng isang pananaw na lumikha ng isang di malilimutang serye.
Mga tagahanga, nasasabik na masaksihan ang isang bagong pakikipagtulungan sa screen. Simula nang ianunsyo ang Someone, Someday, ay nakabuo ng matinding kaguluhan online. Maraming manonood ang sabik na masaksihan ang isang ganap na kakaibang panig ni Catherine Bernardo pagkatapos ng mga taon ng pagbibida sa mga pamilyar na pares. Kasabay nito, ang mga tagahanga ay interesado na makita kung paano kinukumpleto ni James Reid ang estilo ng pag-arte ni Catherine. Sa halip na umasa sa agarang kimika, pinili ng dalawang bituin ang pagiging tunay. Natural na nabuo ang kanilang pagkakaibigan. Unti-unting lumago ang kanilang tiwala. At ayon kay Catherine, ang tapat na prosesong iyon ang nakatulong upang bigyang buhay ang relasyon ni Billy at Jordan. Ang tapat na panayam kay Catherine Bernardo ay nagpapaalala sa lahat na kahit ang pinakamalalaking bituin ay nahaharap sa kawalan ng katiyakan tuwing nagsisimula sila ng isang bagong bagay. Pagbabalik sa telebisyon pagkatapos ng ilang taon. Paggawa kasama ang isang ganap na bagong leading man. Pakikipagtulungan sa mga hindi pamilyar na direktor. At pagpasok sa isang ganap na kakaibang malikhaing kapaligiran. Lahat ng ito ay nangangailangan ng pasensya, tiwala, at dedikasyon. Ngunit batay sa sariling mga salita ni Catherine, ang bawat pagsasaayos ay naging bahagi ng pagbuo ng isang mas malakas na pagganap. Ngayon, maaari nang abangan ng mga tagahanga ang pag-usbong ng kimika sa pagitan ina Catherine Bernardo at James Reid sa Someone, Someday, isang pakikipagsosyo na binuo hindi sa pamamagitan ng mga pilit na sandali, kundi sa pamamagitan ng tunay na paglago at kolaborasyon. Ano ang iyong palagay tungkol sa bagong pagsasama nina Catherine Bernardo at James Reid? Naniniwala ka ba na ang kanilang natural na diskarte ay lilikha ng mas malakas na kimika sa screen? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel, at on ang notification bell para sa iba pang trending na balita sa showbiz, mga updates sa mga celebrity, at mga eksklusibong kwentong pang-aliw. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.